Walang kwenta. Habang sinusubukan kong iligtas ang kaisa-isang alaalang bigay ng asawa ko, nagdiriwang sila sa aking pagkadurog. Babaeng baog, ni isang anak hindi mo mabigay. Sigaw ng biyenan ko. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Tapos na ang pagiging alipin ko sa utang na loob. Aahon ako mula sa abo. Handa na ba silang harapin ang bagong ako? Basura. Kung gaano kawalang kwenta ang mga papel na ito, ganoon din ang sinapupunan mo. Isang apo, isang tagapagmana, hindi mo man lang mabigay sa pamilyang ito, tapos inaatupag mo pa itong mga drawing na walang silbi. Umalingaw-ngaw ang matalim at malupit na tinig ni Doña Walda sa buong bulwagan ng mansyon. Sa halip na sumagot, nanatiling nakaluhod si Winona sa malamig na sahig na yari sa marmol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinupunasan ang mantsa ng tsokolate sa mamahaling damit ng kanyang pamangkin. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang nakakuyom ang isang gusot na piraso ng papel. Isa itong simpleng architectural sketch, isang lihim na regalo mula sa kanyang asawang si Waldo, na nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na matagal na niyang ibinaon kapalit ng pagtanaw ng utang na loob sa pamilya Magbanua. Isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Winona. Gumapang ang pamamanhid mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib, na parang unti-unting pinipiga ang kanyang puso. Ang mga nakakasilaw na ilaw ng aranya sa itaas ay naging malabong anino na lamang dahil sa luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang mga mahihinang bulungan ng mga piling bisita sa paligid ay nagmistulang isang masakit na alon na patuloy na humahampas sa kanyang natitirang dignidad. Bago pa man siya makapagsalita, marahas na hinigit ni Wivina ang bata palayo sa kanya. Tiningnan siya ng kanyang hipag mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri ang mga mata nito. Ano ba, Winona? Sinasadya mo bang saktan ng anak ko dahil inggit na inggit ka at wala kang sariling anak na mayayakap? Mapangutyang sumbat ni Wivina, na lalong nagpalakas sa mga bulungan sa paligid. Ibinuka ni Winona ang kanyang mga labi upang magpaliwanag, ngunit walang tinig na lumabas. Naramdaman na lamang niya ang marahas na paghablot ni Doña Walda sa papel na mahigpit niyang hawak. Kuminang ang mga diamanteng singsing ng matanda nang iangat nito ang papel at walang awang inihagis iyon sa naglalagablab na apoy ng apuyan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Winona nang makita niyang nilalamon ng apoy ang tanging piraso ng kanyang pangarap. Ang mga gilid ng papel ay naging itim na abo kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang pag-asa. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko at hayaang tumulo ang kanyang mga luha sa malamig na sahig. Ngunit sa gitna ng katahimikan at panunuya, isang matipunong bulto ang humawi sa mga panauhin. Walang imik na lumapit si Waldo, ang asawang 3 taon nang nagtitiis sa anino ng kanyang mapang-aping ina. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Sa halip, dumiretso siya sa apuyan, at walang pag-aalinlangang isinawsaw ang kanyang kamay sa mainit na baga upang sagipin ang nag-aapoy na papel. Hindi ininda ni Waldo ang pamumula at pagkapaso ng kanyang balat. Nilapitan niya si Winona, dahan-dahang hinawakan ang mga nanlalamig nitong braso at itinayo ang kanyang asawa. Humarap siya sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng isang determinasyong ngayon lamang nakita ng lahat. Tama na ma, ibinabalik ko na sa inyo ang lahat. Kalmado ngunit mariing idineklara ni Waldo, ang kanyang boses ay nagdadala ng pinal na desisyon. Wala na akong pakialam sa mana ninyo o sa pangalan ng pamilyang ito. Aalis na kami. Tinalikuran niya ang kanyang ina, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Winona, at sabay silang naglakad palabas ng malaking pinto ng mansyon. Sinalubong sila ng walang tigil na buhos ng ulan, na tila nakikidalamhati sa kanilang nararamdaman. Hinubad ni Waldo ang kanyang mamahaling coat at ipinatong iyon sa nanginginig na balikat ni Winona upang protektahan siya sa lamig ng gabi. Yinakap niya ng bahagya ang asawa at bumulong sa hangin. Patawad, ngayon lang ako nagkaroon ng tapang. Sa loob ng bulwagan, umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Doña Walda, isinisigaw na babalik din silang dalawa at luluhod upang magmakaawa kapag nakaranas na sila ng gutom. Ngunit sa isang madilim na sulok ng silid, isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wivina.
Naramdaman niya ang pag-ilaw ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nawala na ang hadlang, tuloy ang plano. Umugong ang malakas na kulog sa kalangitan kasabay ng mabigat at nakakabinging pagsasara ng malaking tarangkahan na yari sa bakal, tuluyang naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Nagising si Winona sa isang estrangherong kisame na nababalutan ng mantsa ng lumang ulan. Sa bawat pagbagsak ng tubig mula sa butas ng bubong patungo sa sirang plangganang plastik sa sahig, naihahalin tulad niya ito sa pagluha ng kanilang bagong kapalaran. Isang payak at masikip na inuupahang kwarto ang sumalubong sa kanyang mga mata, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga magbanwa. Ngunit sa kabila ng dampang ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang mga matatalim na salitang sumusuhat sa kanyang pagkatao, bagkus ay isang tahimik na umaga ang yumakap sa kanyang pagbangon. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang makita niya ang kanyang asawang si Waldo na abala sa isang maliit at kalawanging lutuan. Pilit na itinatago ng lalaki ang kanyang mga palad sa likod ng kanyang katawan nang mapansin nitong nakatingin si Winona. Ngunit hindi nakalagpas sa paningin ng babae ang malalaking paltos at sariwang sugat mula sa buong magdamag na pagbubuhat ng kargamento sa pier. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, nakahapag ang isang simpleng almusal, isang pritong itlog at bahaw na kanin na maingat nitong hinati sa dalawa upang pareho silang makakain. Nang magtama ang kanilang paningin, ginawaran siya ni Waldo ng isang ngiting walang bahid ng pagsisisi. Isang ngiting nagpadaloy ng ibayong init sa nanlalamig na katawan ni Winona. Matapos ang kanilang simpleng salo-salo, tumayo si Winona upang hugasan ang kanilang pinagkainan sa isang maliit na lababo. Habang abala siya sa paglilinis, naramdaman niya ang dahan-dahang pagpulupot ng mga matipunong braso ni Waldo mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng kanyang asawa ang baba nito sa kanyang balikat at iniwan ang isang magaang halik sa kanyang magulong buhok. Napapikit si Winona, ninanamnam ang kapayapaang hatid ng bisig ng lalaking pinili siyang ipaglaban kaysa sa yamang inialok ng sariling ina. "I'm sorry kung ganito lang ang kaya kong ibigay ngayon, mahal," bulong ni Waldo. Ang boses ay puno ng panginginig at taos-pusong pangako. Umiling si Winona, pilit na pinipigilan ang pangingilid ng kanyang mga luha habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng asawa na nakapulupot sa kanyang baywang. "This is more than enough. Ito ang pinakamagandang tahanang naranasan ko." Upang patunayan iyon, ginugol niya ang natitirang oras ng umaga sa pag-aayos ng kanilang maliit na espasyo. Ginamit niya ang kanyang talento bilang arkitekto upang maingat na gupitin ang mga lumang pahayagan at gawing magandang palamuti sa kupas na dingding. Kumuha siya ng mga basyong bote ng plastik, pininturahan ito gamit ang natitirang uling, at ginawang maliliit na paso para sa mga halamang ligaw na pinulot niya sa labas. Sa gitna ng matinding kahirapan, nagawa niyang itayo ang pundasyon ng isang tunay na pamilya, isang tahanang walang hinihinging utang na loob. Ngunit alam ni Winona na hindi siya papayag na si Waldo lamang ang magdadala ng kanilang krus. Baon ang ilang piraso ng malinis na papel at mga lumang lapis, nilibot niya ang maalikabok at mausok na kalsada ng Maynila. Pumasok siya sa mga maliliit na tindahan, kapihan at patahian. Inaalok ang kanyang galing sa pagdidisenyo kapalit ng maliit na halaga. Subalit tanging iling, mapanghusgang tingin, at pagsasara ng pinto ang kanyang naging anino sa buong maghapon. Namamaga na ang kanyang mga paa at tila nauubusan na ng hininga ang kanyang pag-asa sa ilalim ng tirik na araw. Hanggang sa isang mensahe ang nagbigay ng liwanag sa kanyang pagod na isipan. Isang negosyanteng babae na dating customer ng mga magbanua, nakilala sa hindi pagpapatinag sa impluwensya ni Doña Walda, ang nag-imbita sa kanya upang tingnan ang kanyang mga guhit para sa ire-renovate nitong maliit na pasilidad.
Nag-umapaw ang kagalakan sa puso ni Winona, pakiramdam niya ay unti-unti nang umaayon ang tadhana sa kanilang mag-asawa. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa gitna ng sikat ng araw at alikabok sa daungan, walang kamalay-malay si Waldo sa panganib na nakapaligid sa kanya. Habang pinupunasan niya ang tagaktak na pawis sa pagbubuhat ng semento, isang estranghero ang nagkukubli sa likod ng mga naglalakihang lalagyan ng kargamento. Maingat na itinuon ng taong ito ang lente ng kamera patungo sa pagod na asawa ni Winona, tahimik na kinukuha ang bawat anggulo ng kanyang paghihirap upang ipadala sa isang taong nag-aabang sa dilim. Kinaumagahan, maagang nagtungo si Winona sa napagkasunduang lugar ng pagkikita. Punong-puno ng sigla ang kanyang mga hakbang, bitbit ang mga bagong guhit na pinagpuyatan niya kagabi. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang rumaragasang kaba sa kanyang dibdib, bago niya dahan-dahang itinulak ang salaming pinto ng opisina. Ngunit unti-unting naglaho ang mga ngiti sa kanyang labi at napalitan ng panlalamig ang kanyang buong katawan. Ang babaeng nakaupo sa likod ng marangyang mesa ay hindi ang taong inaasahan niya. Ito ang taong naging pinakamalapit na kaalyado ng pamilya Magbanua sa paninira ng buhay ng ibang tao. Unti-unting umangat ang tingin ng babae mula sa mga papeles nito at sinalubong si Winona ng isang pilit at makahulugang ngiti. Nanatiling nakapako ang mga paa ni Winona sa kinatatayuan nang salubungin siya ng pilit at makahulugang ngiti ng babaeng nasa kabilang dulo ng mahabang mesa. Kilala niya ito bilang si Madam Sylvia, isang maimpluwensyang negosyante na matalik na kaibigan ng kanyang biyenan. Agad na gumapang ang kilabot sa kanyang gulugod. Naisip niyang isa na naman itong patibong ni Doña Walda upang ipamukha sa kanya ang kanyang kawalang halaga, isang sadya at malupit na laro upang durugin ang kanyang natitirang pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang nakahawak sa pabilog na lalagyan ng kanyang mga plano. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok, ngunit sa halip na tumalikod at tumakbo palayo, huminga siya ng malalim. Naalala niya ang mga sugat sa palad ng kanyang asawa, ang sakripisyo ni Waldo na talikuran ang lahat para lamang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Ang alaalang iyon ang nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang mga tuhod. Buong tapang siyang humakbang palapit, inilatag ang malaking papel sa ibabaw ng makintab na mesa at sinimulang ipaliwanag ang bawat detalye ng kanyang disenyo para sa bagong pasilidad ng negosyante. Sa una, nakataas ang kilay ni Madam Sylvia, halatang naghihintay lamang ng pagkakataon upang kutyain ang gawa ng isang babaeng itinapon ng pamilya Magbanua. Ngunit habang tumatagal ang pagpapaliwanag ni Winona, unti-unting nagbago ang timpla ng mukha ng matandang babae. Ang bawat linya sa papel ay hindi lamang simpleng sukat o istruktura. Punong-puno ito ng init, ng pag-unawa sa pangangailangan ng mga taong gagamit ng gusali, isang disenyong nagmumula sa isang pusong nakakaintindi ng tunay na kahulugan ng tahanan. Nawala ang malamig na bakas sa mga mata ni Madam Sylvia. Kinuha nito ang mamahaling pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang kontrata sa harapan ni Winona. Kasunod nito ay ang pag-abot ng isang tseke bilang paunang bayad. Parang nabunutan ng isang mabigat na tinik sa dibdib si Winona. Gusto niyang mapaiyak sa labis na kaligayahan, hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa wakas, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga nang walang bahid ng utang na loob. Habang nag-uumapaw ang liwanag at pag-asa sa buhay ng mag-asawa, isang madilim na anino naman ang patuloy na gumagapang sa loob ng matataas na pader ng Magbanua Corporation. Sa loob ng isang malamig at pribadong opisina, palihim na inabot ni Wivina ang isang makapal na sobreng naglalaman ng limpak-limpak na salapi sa isang lalaking nagngangalang Dante, ang pinagkakatiwalaang tagapamahala ng kumpanya. Puno ng kasakiman ang ngiti ng dalawa habang nagpapalitan ng makahulugang tingin. Nang makalabas si Dante bitbit ang sobre, naiwang mag-isa si Wivina. Kinuha niya ang isang bunton ng mga papeles para sa paglabas ng malalaking pondo ng kumpanya. Gamit ang isang mamahaling ballpen, sanay na iginuhit ng kanyang kamay ang eksaktong kopya ng pirma ni Waldo. Bawat kumpas ng kanyang daliri ay nagbabadya ng pagkawasak sa kinabukasan ng kanyang bayaw.
Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, binuksan niya ang pinakatagong bahagi ng kanyang S-drawer. Naroon ang ilang blangkong papel na may tunay na pirma ni Waldo, mga dokumentong matagal na niyang naitago mula pa noong mga panahong buo pa ang tiwala ng lalaki sa kanya. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng hipag, batid na hawak na niya ang perpektong pain. Sa labas ng salaming pinto ng opisina, nagkataong naglalakad ang nakababatang kapatid ni Waldo na si Whitney. Napahinto siya nang masilayan ang paglabas ni Dante na may kahina-hinalang bilis habang itinatago ang isang makapal na bagay sa loob ng Amerikana nito. Kumunot ang noo ni Whitney. Nakaramdam ng isang mabigat at hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad, walang kamalay-malay sa malaking apoy na malapit nang tumupok sa kanilang pamilya. Pagsapit ng dapit hapon sa maliit na inuupahang kwarto, tahimik na nag-aabang si Winona sa pag-uwi ng kanyang asawa. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Waldo na nakayuko. Ang mga balikat ay bagsak sa labis na pagod, at ang mga paa ay tila hinihila na lamang sa bigat ng maghapong pagbubuhat ng semento. Agad na lumapit si Winona, inalalayan ang asawa paupo sa gilid ng kanilang manipis na higaan. Dahan-dahan niyang inalis ang luma at butas-butas na sapatos ni Waldo na naging dahilan ng pagkasugat ng mga talampakan nito. Mula sa ilalim ng mesa, kinuha ni Winona ang isang kahon. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang pares ng matibay at bagong sapatos na pangtrabaho. Ginamit niya ang unang kita mula sa kanyang proyekto upang siguraduhing hindi na muling masasaktan ang mga paa ng lalaking nagbigay sa kanya ng kalayaan. Natigilan si Waldo. Tiningnan niya ang mga kamay ng kanyang asawa, mga kamay na dati nag-aayos ng mga mamahaling muebles, ngayon ay magaspang na at may mga kalyo dahil sa paglalaba at paghihirap. Nanikip ang lalamunan ng lalaki. Mabilis niyang pinunasan ang nag-iisang butil ng luha na kumawala sa kanyang mga mata bago pa man ito makita ni Winona. Ayaw niyang ipakita ang kanyang pagiging marupok. Ngunit sumasabog ang kanyang dibdib sa pinaghalong awa, pagmamalaki, at walang hanggang pag-ibig para sa babaeng nasa kanyang harapan. Bakit mo ginastos ang pera para sa akin? Dapat bumili ka ng masarap na pagkain para sa sarili mo. Malumanay na saway ni Waldo, puno ng lambing ang bawat salita. Umiling si Winona at ipinatong ang kanyang pisngi sa tuhod ng asawa. Ikaw ang haligi ko, Waldo. Hindi ako makakabuo ng magandang bahay kung nasasaktan ang pundasyon ko. Habang magkayakap ang mag-asawa at ninanamnam ang kanilang maliit na tagumpay, isang malagim na eksena ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga magbanua. Nakaupo si Doña Walda sa kanyang paboritong silya, malamig na nakatitig sa mga litratong inilapag ng isang investigador sa kanyang harapan. Mga larawan iyon ni Waldo, pawisan, madungis, at nagbubuhat ng mabibigat na kargamento sa ilalim ng tirik na araw. Sa halip na makaramdam ng awa bilang isang ina, nandiri ang matanda. Nagtagis ang kanyang mga bagang dahil sa tigas ng ulo ng kanyang anak na mas pinili ang maghirap kaysa iwan ang babaeng baog na iyon. Kinuha niya ang telepono at mabilis na nag-utos sa kanyang mga tauhan na harangin ang lahat ng supplier ng materyales na kailangan ni Winona para sa bagong proyekto nito. Wala siyang ititirang daan para sa pag-angat ng mga ito. Gusto niyang makita ang mga ito na gumagapang pabalik sa kanya. Ang nilamukot na litrato ni Waldo ay walang awang ibinagsak sa ilalim ng basurahang yari sa bakal, isang tahimik na saksi sa pinal na desisyon ng isang inang handang durugin ang mismong dugo at laman masunod lamang ang kanyang layaw. Tila isang magandang panaginip lamang ang munting tagumpay ni Winona dahil kinabukasan ay mabilis itong binawi ng malupit na realidad. Maaga pa lamang ay sunod-sunod na nagliwanag ang screen ng kanyang telepono, nagdadala ng mga mensaheng nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isa-isang umatras ang mga napagkasunduan niyang supplier ng mga materyales. Walang malinaw na paliwanag, walang pasintabi, tanging malamig na pagtanggi ang sumalubong sa kanyang mga pakiusap. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib habang nakatitig sa kanyang mga guhit. Naiisip niya ang tiwalang ibinigay ni Madam Sylvia at ang perang pinambili niya ng sapatos ni Waldo.
Kung walang magbabagsak ng kahoy at semento, guguho ang kanyang unang proyekto bago pa man ito maitayo. Bago pa man siya makabawi sa sunod-sunod na dagok, muling nag-ilaw at nagdulot ng panginginig sa ibabaw ng mesa ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na tila isang sumpa na nais niyang kalimutan, Doña Walda. Pinigilan ni Winona ang pag-inig ng kanyang mga kamay nang sagutin niya ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay bumuhos na ang matalim at mapanghamak na tinig ng kanyang biyenan mula sa kabilang linya. Akala mo ba talaga, Winona, na ganun kadali kayong makakatakas sa akin? You are nothing without the Magbanua name. Kahit sa ang sulok ng Maynila ka magtago, walang magbebenta sa iyo ng kahit isang pirasong pako. Puno ng pagmamalaki ang bawat salita ng matanda. Tila ninanamnam ang kapangyarihang durugin ang pangarap ng kanyang manugang. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa akin. Ang hininga ng nanay mo noong nasa ospital siya, pera ko ang nagbayad. Utang mo sa akin ang buhay mo at ngayon sinisira mo ang kinabukasan ng anak ko. Hiwalayan mo si Waldo. Ibalik mo siya sa akin at baka sakaling maawa pa ako sa iyo. Hindi nakasagot si Winona. Isang mabigat na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang lumang sugat. Pinatay ng matanda ang tawag, iniiwan si Winona sa isang nakakabinging katahimikan. Napakuyom siya ng kamao, idiniin ang mga kuko sa kanyang palad, hanggang sa maramdaman niya ang sakit. Pilit na ginigising ang sarili mula sa matinding kawalan ng pag-asa. Hindi siya maaaring sumuko. Kung kinakailangan niyang galugarin ang buong syudad gamit ang kanyang sariling mga paa, gagawin niya. Sa ilalim ng malupit at nakapapasong sikat ng araw, naglakad si Winona sa mga pinakamasusukal na kalsada ng Maynila. Pumasok siya sa mga maliliit at maalikabok na paggawaan ng troso na hindi pamilyar sa kanyang mga mata. Subalit sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ng kanyang kumpanya, tila may isang nakikitang sakit ang mga tao. Agad silang umiiling at nagpapakita ng pag-iwas. Pawis na pawis ang kanyang mukha at ramdam na niya ang pamumulikat ng kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang lumang sapatos, iniisip ang hirap ni Waldo sa pagbubuhat ng semento. Humugot siya ng malalim na hininga at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na tila nauubusan na siya ng lakas. Nang akala niya ay wala na siyang matatakbuhan, nagliwanag ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang naglalaman ng isang address sa isang malayong probinsya sa labas ng sakop ng mga Magbanua. Sa ibaba ng address ay may dalawang salitang nagpalambot sa tumigas niyang puso. Mga salitang naging dahilan ng pag-agos ng kanyang mainit na luha. Laban, ate. Hindi na niya kailangang magtanong kung kanino iyon nagmula. Naramdaman niya ang mainit na yakap ng pag-asa mula sa kanyang hipag na si Whitney, ang nag-iisang tao sa mansyon na may natitira pang kabutihan. Gamit ang natitirang barya sa kanyang pitaka, nakarating si Winona sa nasabing address. Isang simpleng paggawaan ng kahoy ang sumalubong sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang mga guhit sa may-ari, ipinaliwanag ang kanyang pananaw at ibinuhos ang lahat ng kanyang katapatan sa pakikipag-usap. Nakita ng matandang may-ari ang kislap ng dedikasyon sa mga mata ni Winona, isang bagay na hindi nabibili ng impluwensya ni numan. Sa isang dahan-dahang pagtango, tinanggap ng may-ari ang kanyang proyekto. Napapikit si Winona, nag-alay ng isang tahimik na pasasalamat sa langit dahil sa wakas ay may isang pintong bumukas para sa kanilang kinabukasan. Malayo sa maalikabok at mainit na kalsadang nilalakaran ni Winona, namamayani ang malamig na hangin sa loob ng marangyang opisina ni Doña Walda. Nakaupo ang matanda sa kanyang silyang yari sa mamahaling balat, may hawak na kopita ng alak at nagdiriwang sa inakala niyang tagumpay laban sa kanyang manugang. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay biglang nag-ulo nang mabilis na bumukas ang malaking pintuan ng kanyang opisina. Pumasok ang pinunong tagatuos ng kumpanya, maputlang maputla
at nanginginig ang buong katawan habang may hawak na isang makapal na folder. Lumapit ang lalaki sa mesa ni Doña Walda, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Ipinatong niya ang folder at itinuro ang mga nakasulat na numero na nagpapakita ng isang malagim na katotohanan. 50 milyong piso ang nawawala sa pondo ng korporasyon at ang lahat ng mga dokumentong nag-aapruba sa paglalabas ng pera ay nagtataglay ng iisang pangalan at pirma. Tila pinagkaitan ng dugo ang mukha ni Doña Walda nang mabasa niya ang pangalan ng kanyang sariling anak na si Waldo. Dahan-dahang dumulas ang ulat pinansyal mula sa nanginginig na mga daliri ng matanda, malayang nagpaikot-ikot sa hangin hanggang sa tuluyang lumapat sa malamig na sahig na yari sa marmol. Hindi matanggap ng nag-aapoy na isipan ni Doña Walda ang mga numerong nakadiin sa puting papel na iniwan ng kanyang tagatuos. Namumula ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang buong katawan habang mahigpit na nakakapit sa gilid ng makintab na mesa. Ang kanyang anak, ang nag-iisang lalaking magmamana sana ng kanyang imperyo, ay lumbas na isang magnanakaw sa sarili nilang kumpanya. Bago pa man sumabog ang kanyang dibdib sa pinaghalong galit at pagkabigo, bumukas ang pinto at pumasok si Vivina. Ang kanyang hipag ay may nag-uunahang mga luha sa mga mata, isang perpektong maskara ng pagdadalamhati na nagkukubli sa isang maitim na budhi. Lumapit si Vivina at nanginginig na inabot ang karagdagang mga dokumento kay Doña Walda. Sa bawat pahina ay malinaw na nakaguhit ang pirma ni Waldo na ginaya niya ng buong husay. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga huwad na luha ay ang pagluwa ng mga salitang lason mula sa kanyang bibig. "Ma, I am so sorry. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig sa akin. Kinuha niya ang pondo para sa asawa niya. Ginawa niya ito para itayo ang kumpanya ni Winona ng walang kahirap-hirap." Gumuho ang huling hibla ng pagtitimpi ni Doña Walda. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang pinapakinggan ang patuloy na panlilinlang ni Vivina. Ginamit ng hipag ang pagkakataong ito upang tuluyang ibaon sa isipan ng matanda ang puot kay Winona gamit ang mga mapanlinlang na katwiran. "Tingnan niyo ang ginawa ng babaeng baog na yon kay Waldo, ma. She brainwashed him. Ginamit niya ang awa ni Waldo para magnakaw at sirain ang pamilyang ito. Si Winona ang totoong salot na sumisipsip sa yaman at dangal natin. Puno ng kapani-paniwalang hikbi ang bawat salita ni Vivina, sapat upang tuluyang magdilim ang paningin ng biyenan at mag-alab ang pagnanasang durugin ang mag-asawa." Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng malawak na silid ni Vivina, tahimik na naglilinis ang matandang mayordoma na si Manang Rosa. Habang maingat niyang pinupunasan ang gilid ng aparador, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakabukas na laptop kung saan pinapanood ni Vivina kanina ang kuha ng security camera sa pasilyo ng opisina. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ng matanda nang mapansin niyang ang kalahati ng video sa mismong araw ng pagkawala ng pera ay sadyang pinutol at binura ng walang malinaw na dahilan. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, itinuloy niya ang pagwawalis sa ilalim ng malambot na kama. Sumabit ang dulo ng kanyang walis sa isang nakulukot na piraso ng papel. Nang kunin niya ito at buklatin, tumambad sa kanyang mga mata ang isang resibo mula sa isang kilalang VIP casino na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na nakapangalan sa hipag. Itinago ni Manang Rosa ang papel sa loob ng lukbutan ng kanyang palda. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa lalim ng kanyang natuklasan. Malayo sa maruming politika ng mga magbanua, isang payapa at payak na pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng inuupahang kwarto ni Waldo at Winona. Dahil sa patuloy na panggigipit sa kanilang kabuhayan, isang maliit na kandila lamang ang nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay may 2 baso ng malamig na tubig at isang simpleng tinapay na kanilang pinagsasaluhan. Ngunit sa kabila ng kakapusan, walang mapagsidlan ang kaligayahan sa mga mata ng mag-asawa matapos maaprubahan ang unang yugto ng disenyo ni Winona at masiguro ang pagdating ng mga tabla mula sa probinsya. Hinaplos ni Waldo ang pisngi ng kanyang asawa. Ang kanyang magaspang na hinlalaki ay maingat na pinunasan ang mantsa ng uling sa mukha ni Winona. "I am so proud of you, mahal. Sabi ko na nga ba, malayo ang mararating ng galing mo.
malambing niyang pahayag. Ipinatong ni Winona ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ng asawa, ninanamnam ang init ng katawan nito at ang tahimik na ritmo ng buhay mula sa puso ng lalaki. Sa mga bisig ni Waldo, naramdaman niyang ligtas siya laban sa anumang bagyo ng buhay, na ang lahat ng kanyang mga isinakripisyo ay may magandang kapalit. Ngunit ang kanilang munting paraiso ay biglang winasak ng isang marahas na puwersa mula sa labas. Ang matinding paghampas sa pintuan ay nagpayanig sa lumang kahoy. Tila nagbabadyang sirain ang huling harang ng kanilang kaligtasan. Mabilis na tumayo si Waldo at itinago si Winona sa kanyang likuran bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Agad na bumulag sa kanila ang matatalim na sinag mula sa mga malalaking ilaw. Tumambad sa kanilang harapan ang mga nakaunipormeng alagad ng batas. Hawak ang isang opisyal na dokumento ng pag-aresto na nakapangalan sa lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang asawa, kasabay ng malamig na pagbasa sa sakdal ng mga pulis, ang mga liwanag na nagkukulay pula at asul mula sa mga sasakyan sa labas ay malupit na tumagos sa mga siwang ng dingding, nag-iiwan ng malalamig na anino sa namumutlang mukha ni Winona. Ang malamig na metal ng posas ay humalik sa mga pulso ni Waldo, isang hapdi na hindi lamang sa balat kundi tagos hanggang sa kaluluwa ni Winona. Habang hinihila ng mga pulis ang kanyang asawa, tila ba tinitistis ang puso ni Winona sa bawat hakbang na papalayo ito sa kanya. Pilit niyang inabot ang kamay ni Waldo, ang mga daliri niya ay naghahanap ng huling init, ngunit isang marahas na pagtulak ang nagpabagsak sa kanya sa magaspang at malamig na sahig ng kanilang silid. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ng pulis sa labas ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Isang pangyayaring hindi lamang nag-iwan ng alikabok kundi ng isang sugat na hindi kailanman maghihilom ng kusa. Bago tuluyang isara ang pinto ng patrol car, lumingon si Waldo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang kanyang asawa ng isang huling bilin na nagpabigat sa dibdib ni Winona. "Mahal, makinig ka sa akin. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang tatawag sa kanya. Huwag kang luluhod at magmamakaawa kay mama. Lalabas ang katotohanan. I promise you." Ang boses ni Waldo ay binalot ng panginginig, isang tunog ng pangakong pilit na itinatago ang takot sa kanyang sariling tinig. Naiwan ang katahimikan na tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal kay Winona. Ang bawat sulok ng kanilang munting kwarto, na kanina lang ay puno ng pangarap, ay tila sumisigaw na ngayon ng matinding pangungulila. Gumapang siya patungo sa kanilang higaan at kinuha ang suot ni Waldo kaninang umaga. Ang polo na amoy pawis, amoy semento, at amoy ng pagmamahal na ibinigay nito para sa kanya ay dahan-dahan niyang isiniksik sa kanyang muka. Humikbi siya ng walang tunog, ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hapdi ng paghinga. Ang sementadong sahig ay naging saksi sa kanyang panalangin na halos hindi na mabuo dahil sa tindi ng sakit. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang screen ng kanyang telepono ay muling nagliwanag, nagdadala ng isang tawag na tila isang lason na pilit isinusubo sa kanya. Si Doña Walda. Sa pagsagot ni Winona, hindi ang boses ng isang inang nag-aalala ang narinig niya, kundi ang tinig ng isang malupit na hukom. "Masaya ka na ba, Winona? Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. You turned my son into a thief and a criminal just to satisfy your greed. Sinira mo ang pangalan ng mga magbanwa dahil sa ambisyon mong maging arkitekto kahit wala ka namang sinapupunan para magdala ng tagapagmana." Ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Winona. Pinapaalala sa kanya ang lahat ng kanyang pagkukulang sa mata ng lipunang mapanghusga. Ngunit habang patuloy ang pagdaloy ng mga insulto mula sa kabilang linya, may isang bagay na nagbago sa loob ni Winona. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang huminto. Ang lamig na nananalatay sa kanyang mga ugat ay naging isang mainit na daloy ng determinasyon. Bigla niyang napagtanto na kung mananatili siyang biktima, tuluyan nilang kikitlin ang buhay ng lalaking tanging nagmahal sa kanya ng totoo.
Inilayo niya ang telepono sa kanyang tainga at pinatay ang tawag ng walang pasabi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang palad at tumayo ng tuwid sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay nagliyab sa isang malamig na apoy ng paghihiganti at katarungan. Kinaumagahan, binalot ng matinding kaba si Winona habang naglalakad sa madilim at mabahong pasilyo ng himpilan ng pulisya. Ang amoy ng lumang papel at pawis ay tila sumasakal sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng mesa ng investigador, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tinig habang nagtatanong kung maaari na niyang makita ang kanyang asawa. Ngunit ang opisyal na kaharap niya ay hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang mga papeles. Sa halip, isang malamig na pahayag ang ibinigay nito na nagpaguho sa huling piraso ng katatagan ni Winona. Hindi niyo muna siya pwedeng makausap, Mrs. May bago kaming ebidensyang nakuha at ayon sa ulat ng abogado niya mula sa pamilya niyo, kusang loob na raw na pumirma si Waldo sa isang dokumento. Inamin na niya ang lahat ng krimen. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na pilit itinusok sa pandinig ni Winona. Iniwan siyang nakatitig sa kawalan habang ang imahe ng kanyang asawa ay tila unti-unting naglalaho sa likod ng rehas na gawa sa kasinungalingan. Ang makapal na salamin sa pagitan nila ay tila isang pader na hindi lamang gawa sa matitigas na kristal, kundi sa lahat ng mga lihim at kasinungalingang pilit na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Sa kabila ng mantsadong harang, nakita ni Winona ang kanyang asawa. Tiyak na hindi ito ang Waldo na nakasama niya sa hirap at ginhawa. Namumutla ang kanyang mukha, malalim ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang dati nagniningning na pag-asa ay napalitan ng isang hungkag na titig na tila tumitingin sa kawalan. Hindi makatingin ng diretso si Waldo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng isang kasalanang alam nilang pareho na hindi naman siya ang gumawa. Bakit, Waldo? Bakit ka pumirma sa dokumentong iyon? Alam nating dalawa na wala kang ninakaw kahit isang duling na sentimo sa kumpanya nyo. Ang sigaw ni Winona ay gumaralgal, ang kanyang mga palad ay nakadapo sa malamig na salamin habang ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na niya maitago. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Waldo, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maglabas ng luha na pilit niyang pinipigilan sa harap ng babaeng mahal niya. Sa isang mahinang boses na tila isang huling hininga, inamin niya ang malagim na katotohanan. Dumating ang kanyang ina, si Doña Walda, sa gitna ng kadiliman ng gabi sa selda. Hindi ito pumunta upang yakapin ang kanyang anak, kundi upang ilatag ang isang talamak at tuso na kasunduan. Nalaman na ng matanda na si Vivina ang tunay na kumuha ng pera, ngunit dahil ang hipag ay ang ina ng kaisa-isang apo at tagapagmana ng mga magbanua, mas pinili ni Doña Walda na isakripisyo ang sariling dugo at laman kaysa madungisan ang pangalan ng pamilya. Sinabi ni Mama na kapag hindi ako umamin, idadamay ka niya, Winona. Gagawa siya ng paraan para palabasin na ikaw ang nag-udyok sa akin, na ikaw ang kasabwat ko. I cannot let that happen, mahal. Mas pipiliin ko pang mabulok dito sa loob kaysa makita kang nakasuot ng kulay kahel na damit at nakakulong sa likod ng mga rehas na ito. Ang boses ni Waldo ay puno ng pait at pagsasakripisyo, bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang lakas ni Winona. Napahagulhol si Winona, ang kanyang noo ay sumandal sa malamig na salamin habang ang kanyang mga kamay ay nanlalambot sa tindi ng kawalang katarungan. Paanong ang isang ina ay nagagawang itapon ang sariling anak sa bangin para lamang sa isang huwad na dangal? Ang pagmamahal ni Waldo ay naging isang sumpa, isang kabayanihang nagmula sa isang pusong pilit na dinudurog ng sariling pamilya. Habang nangyayari ang madamdaming pagtatapat na ito, sa loob ng marangyang opisina ng Magbanua Corporation, maririnig ang mahinang tunog ng pagbubukas ng mamahaling alak. Si Vivina, na nakasuot ng isang makinang na bestida, ay nakaupo na sa silya ng direktor. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng dugo at luha ng iba.
Ang gabi ay lumalim at ang buhos ng ulan ay tila naging isang malupit na hagupit sa kapaligiran. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Winona sa labas ng naglalakihang tarangkahan ng Dinto Magbanua. Ang tubig na dumadaloy mula sa kanyang buhok ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakatitig sa bahay na dati niyang itinuring na tahanan ngunit naging isang bilangguan ng kanyang pagkatao. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking handang mamatay para sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa nanlalamig na katawan ni Winona. Hindi ang matapobreng mukha ni Doña Walda ang sumalubong sa kanya, kundi ang figura ni Manang Rosa. Ang matandang mayordoma ay may hawak na payong, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim na determinasyon. Sa isang tahimik na kumpas ng kamay, pinapasok niya si Winona sa loob habang ang kidlat sa kalangitan ay nagbigay ng isang panandaliang liwanag sa madilim na pasilyo ng mansyon, tila nagbababala sa darating na unos na babago sa tadhana ng lahat. Dahan-dahang hinila ni Manang Rosa si Winona patungo sa isang maliit at madilim na silid na matatagpuan sa pinakalikod ng malawak na kusina. Ito ang silid ng mga kasambahay, isang espasyong malayo sa kinang ng mga kristal na aranya at karangyaan ng sala, kung saan ang amoy ng sabon at lumang kahoy ay namamayani sa hangin. Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang maliit na bumbilya, inilabas ng matandang mayordoma ang isang lukot na papel mula sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang VIP casino sa lungsod na nagpapatunay ng milyon-milyong pisong pagkatalo sa sugal sa ilalim ng pangalan ni Wivina. Ang bawat numero sa papel na iyon ay tila mga saksi sa tindi ng kasakiman ng babaeng pilit na sumisira sa buhay ni Waldo at Winona. Nanikip ang dibdib ni Winona habang binabasa ang halagang sapat na upang bumuo ng isang maliit na pamayanan, mga salaping ninakaw mula sa pawis at dangal ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, ang pintong gawa sa manipis na kahoy ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Whitney. Ang nakababatang kapatid ni Waldo ay may mga matang puno ng pagsisisi at bahagyang namumula dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ate, I am so sorry. Ang tagal kong naging duwag. Ang tagal kong nagbulag-bulagan dahil takot ako kay Mama. Bulong ni Whitney habang mahigpit na hinahawakan ang nanlalamig at nanginginig na mga kamay ni Winona. I saw Dante, the manager, frequently visiting Wivina's room late at night. They were whispering about some documents. Sila ang magkasabwat, ate. They framed Kuya Waldo because he was starting to ask questions about the missing funds. Ginamit nila ang galit ni Mama sa iyo para makuha ang gusto nila. Dalkmas sa mangisay na yan. Sa sandaling iyon, ang tatlong babaeng itinuturing na mahina at walang boses sa loob ng marangyang mansyon ay bumuo ng isang lihim na alyansa. Isang pagkakaisa ng mga pusong pagod na sa pagtitiis sa ilalim ng malupit na anino ng pamilya Magbanua. Gamit ang kanyang alaala bilang isang arkitekto, mabilis na iginuhit ni Winona sa kanyang isipan ang kabuuang disenyo ng mansyon. Alam niya ang bawat sulok, bawat sikretong daanan ng mga tubo, at ang eksaktong lokasyon ng mga security camera na siya mismo ang nag-aral noong bagong kasal pa lamang sila ni Waldo. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang dashcam sa loob ng sasakyan ni Dante na nakaparada sa madilim na silong ng gusali. Ayon kay Whitney, doon madalas mag-usap ang dalawa upang hindi marinig ng sinuman sa loob ng bahay. Sa gitna ng hating gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng isang nakakabinging katahimikan at ang tanging naririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan na humahampas sa mga bintana, dahan-dahang lumabas si Winona mula sa silid ng mga kasambahay. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay maingat at tila isang anino na hindi nag-iiwan ng bakas. Ang bawat paghinga ni Winona ay tila isang panalangin, at ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay isang paalala na ang kalayaan ni Waldo ay nakasalalay sa kanyang mga kamay ngayong gabi.
Nakarating siya sa madilim na hamba ng pintuan patungo sa garahe. Ang amoy ng langis, gasolina at goma ay sumalubong sa kanya, nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Nakita niya ang sasakyan ni Dante na nakaparada sa pinakasulok, tila isang halimaw na nagbabantay sa kanyang mga madidilim na sikreto. Dahan-dahang inilabas ni Manang Rosa ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Isang susing hindi dapat hawak ng isang katulong, ngunit nakuha niya dahil sa haba ng panahon ng kanyang paninilbihan. Dalian mo, Winona, bago pa sila magising at bago pa bumalik ang gwardya mula sa kanyang pag-iikot. Pabulong na paalala ng matanda, ang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Sa sandaling hawakan ni Winona ang trangka ng pintuan ng sasakyan, isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang babala na nagpapabilis sa kanyang paggalaw. Habang dahan-dahan niyang pinipino ang pagbukas ng pinto upang hindi ito lumikha ng anumang ingay, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa kaitaasan ng madilim na hagdanan ng garahe. Isang anino ang dahan-dahang humaba sa semento, tila may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Napahinto ang paghinga ni Winona, ang kanyang kamay ay nanatiling nakakapit sa pinto ng sasakyan, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa gumagalaw na anino na tila unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat paghinga ni Winona ay tila isang marahas na dagok sa kanyang dibdib, habang ang anino ni Dante ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ng sasakyan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makita niyang lumingon si Dante upang kumuha ng kung ano sa kanyang bulsa, mabilis na pumasok si Winona sa likurang bahagi ng sasakyan at dahan-dahang isinara ang pinto nang hindi lumilikha ng anumang tunog. Napayakap siya sa kanyang sarili, pilit na pinatitigil ang ingay ng kanyang mabilis na tibok ng puso habang ang amoy ng alak at sigarilyo mula sa loob ng sasakyan ay tila sumasakal sa kanya. Mula sa kanyang pinagtataguan sa ilalim ng upuan, naramdaman niya ang pag-uga ng sasakyan nang sumakay si Dante sa unahan. Narinig ni Winona ang mabigat na paghinga ng lalaki at ang paglabas ng isang maugong na buntong hininga. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa bawat segundo ng paghihintay ni Winona. Makalipas ang ilang sandali, ang mabigat na paghinga ni Dante ay naging isang malalim at tuloy-tuloy na hilik. Ang lalaki ay tuluyan ng nilamon ng kalasingan at pagod. Maingat na gumapang si Winona, kinuha ang maliit na memory card mula sa dashcam at mabilis na lumabas ng sasakyan na tila isang aninong lumulusot sa dilim. Hindi siya lumingon hanggang sa marating niya ang kaligtasan ng silid ni Manang Rosa. Sa loob ng maliit na kwarto, nanginginig ang mga kamay ni Winona habang isinasaksak ang memory card sa isang lumang laptop na ipinahiram ni Whitney. Ang tatlong babae ay tila ba hindi humihinga habang hinihintay ang paglo-load ng mga files. Nang bumukas ang video, tumambad ang isang kuha sa loob ng sasakyan noong nakaraang linggo. Kitang-kita ang mukha ni Wivina, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanuring ngiti habang binibilang ang makakapal na x-ray ng pera. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Dante. Waldo's signature is perfect. Walang mag-aakalang fake yan. Ang tinig ni Wivina ay malinaw na umalingaw-ngaw sa silid, puno ng kasamaan at kawalang hiyaan. Hayaan nating mabulok ang bayaw ko sa kulungan. He's too weak for this family anyway. Napahawak si Winona sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang katotohanan ay naroon na sa kanyang harapan, hubad at talamak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matinding ginhawa. Hawak na niya ang susi sa kalayaan ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Whitney at Manang Rosa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan ang mansyon ng mga magbanua. Si Doña Walda at Wivina ay abala sa paghahanda, suot ang kanilang mga mamahaling hiyas at matapang na pabango. Tila ba pupunta sila sa isang malaking pagdiriwang sa halip na sa istasyon ng pulisya. Make sure you look your best, Wivina.
utos ng matanda habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Ngayong araw, tuluyan nang mawawala ang dungis sa pangalan natin. Once Waldo signs that final confession, it's all over. Malilinis na ang kumpanya at mawawala na ang impluensya ng babaeng iyon sa anak ko. Of course ma, I'm ready for the final act, sagot ni Wivina na may kasamang mapang-uyam na tawa. Wala silang kamalay-malay na habang sila ay nagbibihis, si Winona ay kasalukuyan ng nakikipag-usap sa isang tanyag na abogado, inihahanda ang bawat dokumento at ang nakamamatay na demand letter na sisira sa kanilang mga huwad na buhay. Sa loob ng silid ng investigasyon sa istasyon ng pulisya, nakaupo si Waldo, tiyak na mas payat at mas tiyak na mas lito kaysa noong huli siyang makita. Ang bawat patak ng oras mula sa orasan sa dingding ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Inilapag ng pulis ang isang makapal na papel at isang itim na bolpen sa kanyang harapan. Pirmahan mo na ito, Waldo. Tapusin na natin ito para hindi na mahirapan ang asawa mo. Ang pananakot ng pulis ay tila isang mabisang lason sa isipan ng lalaki. Dahan-dahang iniangat ni Waldo ang kanyang nanginginig na kamay. Ang dulo ng bolpen ay dahan-dahang lumapit sa puting papel, handa nang itakda ang kanyang kapalaran sa likod ng mga rehas. Ang dulo ng tinta ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng papel, sapat na upang mag-iwan ng isang maliit na mantsa ng pagsuko. Ang dulo ng itim na bolpen ay dahan-dahang lumapat sa ibabaw ng puting papel, nag-iiwan ng isang maliit at madilim na mantsa ng tinta na tila isang huling patak ng dugo mula sa nadurog na dangal ni Waldo. Sa bawat paggalaw ng kanyang nanginginig na daliri upang simulan ang unang kurba ng kanyang pirma, tila ba unti-unti ring binubura ang kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa man tuluyang mabuo ang huling titik ng kanyang pagsuko, ang malaking pintuan ng silid interogasyon ay marahas na bumukas at humampas sa sementadong pader, isang tunog ng pag-atake na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na kwarto. Pumasok si Winona na tila isang anghel ng katarungan. Ang kanyang mga hakbang sa malamig na sahig ay may dalang bigat at kapangyarihan na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, mga abogadong kilala sa pagbuwag ng mga kasinungalingan sa loob ng hukuman. Ang paningin ni Winona ay agad na dumapo kay Waldo at sa isang mabilis na pagkakataon, nakita niya ang sugat sa puso ng kanyang asawa na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Waldo, bitawan mo ang bolpen na iyan. Hindi magpapatuloy ang pirmahang ito. Ang tinig ni Winona ay kalmado, ngunit may dalang talim na tila humiwa sa hangin. Agad na tumayo si Doña Walda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng istasyon. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Pulis, ilabas niyo ang babaeng iyan. Wala siyang karapatang gambalain ang pag-amin ng anak ko. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkasuklam. Ngunit hindi natinag si Winona. Lumapit siya sa mesa at hinarap ang kanyang biyenan ng walang anumang bakas ng takot. Sa likod ni Doña Walda, nakita niya si Wivina na unti-unti nang namumutla. Ang mga kamay nito ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang mamahaling bag, habang ang bawat paghinga nito ay nagiging mababaw at mabilis. Ibinagsak ng isa sa mga abogado ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Isang tunog ng katotohanan na nagpatahimik sa buong silid. Ito ay isang opisyal na demand letter para kay Doña Walda at lalong-lalo na para kay Wivina Magbanua. Inirereklamo namin kayo ng malicious version of facts, falsification of public documents at grave defamation. Ang pahayag ng abogado ay tila isang hatol na nagpaguho sa matatayog na pader ng kapalaluan ng pamilya Magbanua. Hinarap ni Winona ang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Waldo na nakakabit pa rin sa malamig na posas. Sa kabila ng bakal, naramdaman ni Waldo ang init ng palad ng kanyang asawa, isang init na nagpaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa mga mata ni Winona,
nakita ni Waldo ang isang pangako ng kaligtasan. I'm here, mahal. Hindi kita pababayaan. Tapos na ang pagtitiis natin sa dilim. Pabulong na sabi ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong pag-ibig at determinasyon. Inilayo niya ang kanyang mukha kay Waldo at muling hinarap ang dalawang babaeng nagpahirap sa kanila. Kinuha ni Winona ang kanyang hawak na computer tablet at iniharap ito kay Doña Walda. Ang screen ay nagliwanag, hudyat ng pagsisimula ng isang katotohanang hindi na nila matatakasan. Huwag kang mabulag sa kasinungalingan ng taong pinoprotektahan mo, ma. Dahil kung gusto mong malaman kung sino ang totoong magnanakaw, panoorin mo ito. Ang bawat salita ni Winona ay may dalang pait at tagumpay. Pinindot ni Winona ang play button. Ang unang bahagi ng video ay nagpakita ng madilim na loob ng isang sasakyan, ngunit sapat ang liwanag upang mabanaag ang mukha ni Wivina na nooy may nakapandidiring ngiti habang binibilang ang makakapal na bundle ng pera. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng istasyon ay naging nakakabingi. Tila bawat segundo ay isang patak ng asidong tumutunaw sa huwad na dangal ng mga magbanwa. Ang lahat ay nakatitig sa screen, naghihintay sa bawat salitang lalabas sa bibig ng totoong salarin. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid interogasyon ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa katahimikan. Sa maliit na screen ng tablet na hawak ni Winona, ang katotohanan ay dahan-dahang bumubura sa lahat ng kasinungalingang itininggal ng pamilya Magbanua. Ang tinig ni Wivina na dati ay puno ng tamis at pagkukunwari ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid sa isang paraang hindi na maitatwa. Kitang-kita ang bawat galaw ng kanyang mga kamay habang binibilang ang mga bundle ng perang ninakaw mula sa kumpanya at maririnig ang kanyang mapanuyang tawa habang pinag-uusapan ang pagdiin sa sariling bayaw. Nanigas ang buong katawan ni Doña Walda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanghusgang kislap ay unti-unting napuno ng isang matinding kilabot. Tila ba ang bawat salitang lumalabas sa video ay isang malupit na sampal na bumabasag sa kanyang huwad na dangal. Ang kanyang paboritong manugang, ang babaeng itinuring niyang karapat-dapat dahil sa pagdadala ng tagapagmana, ay ang mismong ahas na tumutuklaw sa pundasyon ng kanyang imperyo. Ang pagtatraidor ay hindi lamang nanggaling sa isang estranghero, kundi mula sa loob ng kanyang sariling pamamahay, habang ang kanyang sariling anak ay nakapiit sa likod ng mga rehas dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Nang matapos ang video, ang katahimikan ay naging mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumingon si Doña Walda kay Wivina, ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ang babaeng dati ay kanyang pinoprotektahan. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang takot sa mga mata ni Wivina ay napalitan ng isang marahas at desperadong galit. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting ina at asawa ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang isang pusong puno ng puot. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, ma? Akala mo ba ay ako lang ang may kasalanan? Ang boses ni Wivina ay naging matinis at puno ng pait. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ang labis mong kasakiman sa kapangyarihan at ang pagpilit mong kontrolin ang bawat hininga namin ang nagpaliit sa mundo ko. Ginamit mo rin ako, hindi ba? Ginamit mo ang apo mo para saktan si Winona, kaya huwag kang umarte na parang biktima ka rito. Ang bawat salita ni Wivina ay tila mga punyal na humihiwa sa natitirang lakas ni Doña Walda. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang muka ay naging maputla na tila abo. Naramdaman niya ang isang matinding bigat, isang panggigipit sa kanyang puso na tila ba may isang dambuhalang kamay na pilit itong pinipiga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang mga boses sa paligid ay naging malayo at hindi maintindihan. Ang lahat ng kanyang binuong tore ng kapalaluan ay gumuho sa isang iglap. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho. Sa isang marahas na pagkakataon, ang katawan ng matanda ay nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang natumba patungo sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay naging hudyat ng isang malaking trahedya. Agad na kumilos ang mga tao sa silid, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Winona
hawak ang kamay ni Waldo. Nakita niya ang bawat segundo ng pagbagsak ng kanyang kaaway, hindi nang may kagalakan kundi nang may isang malalim na buntong hininga ng pagwawakas. Sa labas, ang mga alagad ng batas ay mabilis na kumilos upang posasan si Wivina. Ang mga sigaw at pagpupumiglas ng babae ay hindi na pinakinggan, habang ang kanyang kasabwat na si Dante ay dinala na rin sa loob pagkatapos mahuli sa banta ng pagtakas. Ang gabi ay tila naging isang malupit na hukom na nagbigay ng pinal na hatol. Habang isinasakay si Doña Walda sa isang nagmamadaling ambulansya, ang mga ilaw nito na nagkukulay pula ay huling tumama sa mukha ni Waldo, na nooy nakatingin sa kanyang ina na may halong awa at pagpapatawad habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang asawa sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Sa gitna ng malamig at maalingasaw na silid ng istasyon ng pulisya, ang dahan-dahang pag-ikot ng maliit na susi sa loob ng trangka ng posas ay tila pinakamagandang musikang narinig ni Winona sa buong buhay niya. Nang tuluyang kumalas ang bakal mula sa mga pulso ni Waldo, ang kanyang asawa ay mabilis na humakbang patungo sa kanya, hila ng isang puwersang hindi na mapigilan. Mahigpit siyang niyakap ni Waldo. Isang yakap na puno ng panginginig, ng pasasalamat, at ng luhang matagal nang ipinagkait ng pagkakataon. Ramdam ni Winona ang mabilis at malakas na ritmo ng puso ng kanyang asawa sa kanyang dibdib, isang himig ng kalayaan na nagpawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumipas ang mga araw at ang katarungan ay dahan-dahang lumutang sa ibabaw ng lahat ng dumi. Sa loob ng silid ng hukuman, ang bawat salitang binitawan ng huwes ay tila isang mabigat na hatol na nagpatahimik sa buong mundo ni Wivina. Ang kanyang mga sigaw ng pagsisisi at pagmamakaawa ay hindi pinakinggan, tila ba ang hangin sa paligid ay sadyang tumangging dalhin ang kanyang mga kasinungalingan. Maging ang kanyang kaisa-isang anak ay inilayo sa kanya. Isang parusang ayon sa marami ay nararapat lamang sa isang inang naging ahas sa sariling pamilya. Samantala, ang balita mula sa ospital ay nagdala ng isang tahimik na kumpas ng tadhana. Si Doña Walda ay nakaligtas, ngunit ang kanyang katawan ay naging bilanggo na ngayon ng sarili nitong panghihina. Ang matandang babaeng dati ay kumukumpas ng kapangyarihan ay wala nang magawa kundi ang tumingin sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay hindi na makabuo ng kahit isang malinaw na salitang mapangapi. 6 na buwan ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag na yumayakap sa bawat umaga ni Waldo at Winona. Sa gitna ng isang abalang kalsada sa lungsod, nakatayo ang isang gusaling may modernong disenyo, punong-puno ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong pinturang kahoy. Ito ang Winona Designs, ang katuparan ng isang pangarap na minsan nang itinapon sa apoy. Sa araw ng paglulunsad, ang mga matatanyag na tao mula sa iba't ibang dako ay dumating upang saksihan ang pagbangon ng isang babaeng minsan nang hinamak. Ngunit sa gitna ng maraming tao, tanging ang paningin ni Waldo ang hinahanap ni Winona. Nakasuot si Waldo ng isang malinis na polo, ang kanyang mga kamay na dati ay mag-aspang sa semento ay may hawak na ngayon na isang baso ng inumin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang asawa ng may labis na paghanga. Lumapit siya kay Winona nang maging maluwag ang paligid. Inakbayan niya ang babae, ang kanyang mainit na palad ay dahan-dahang humahaplos sa braso ni Winona, nagbibigay ng isang pakiramdam ng katiwasayan na hindi matutumbasan ng anumang yaman. "I am so proud of you, mahal. You really built this from nothing," bulong ni Waldo, ang kanyang boses ay may dalang panginginig ng emosyon. Mula sa gitna ng kasiyahan, nakaramdam si Winona ng isang bahagyang pag-ikot ng kanyang paningin, isang munting hilo na nagpabitaw sa kanya ng isang malalim na buntong hininga, ngunit sa halip na matakot, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Waldo at ipinatong ito sa kanyang puson, na sa ilalim ng kanyang makinang na bestida ay may isang lihim na buhay na dahan-dahang nabubuo. Nanlaki ang mga mata ni Waldo. Ang kanyang buong katawan ay tila nanigas sa labis na gulat at kaligayahan. Dahan-dahang lumuhod si Waldo sa harap ng maraming tao, hindi upang magmakaawa, kundi upang idampi ang kanyang mga labi
sa tiyan ng kanyang asawa. Ang kanyang paghalik ay tila isang basbas, isang pangako na ang batang ito ay lalaki sa isang mundong puno ng tunay na pagmamahal at hindi ng utang na loob. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho, iniiwan silang dalawa sa isang espasyong puno ng himala at pag-asa. Ito ang ating pinakamagandang disenyo, Winona, higit pa sa anumang bahay na iguguhit mo, pabulong na sabi ni Waldo habang ang kanyang mga luha ng tuwa ay dahan-dahang pumapatak. Sa gitna ng tagumpay at bagong buhay, isang lagang ng mga puting rosas ang dahan-dahang inilapag ng isang mensahero sa mesa ng pagtanggap. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na card ang nakasabit dito. Ang mga titik na nakasulat ay tila iginuhit ng isang kamay na nanginginig at hirap, mga linyang hindi tuwid at tila may dalang isang mabigat na pagsisisi na hindi na kayang sabihin ng bibig. Pinanood ni Winona ang card mula sa malayo habang dahan-dahan itong nahuhulog sa ibabaw ng makintab na mesa, isang paalala na ang bawat pagpapatawad ay may kalakip na ranhis na hindi na kailanman dapat lagpasan. Lumipas ang 2 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na batis. Tinatangay ang lahat ng latak ng pait at pait ng kahapon. Sa loob ng isang bahay na may malalaking bintana, kung saan ang sikat ng araw ay malayang yumayakap sa bawat sulok ng sala, nakatayo si Winona habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Hindi ito ang marangya ngunit malamig na mansyon ng mga magbanwa. Ito ay isang tahanang binuo mula sa mga pangarap na iginuhit niya sa gitna ng hirap. Isang espasyong puno ng amoy ng sariwang kape at halakhak ng isang batang paslit. Sa gitna ng malambot na alpombra, makikita si Waldo na nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan habang inaalalayan ang kanilang 2 taong gulang na anak na babae. Ang maliit na bata na may mga matang kawangis ng kay Winona ay dahan-dahang humahakbang patungo sa kanyang ama. Ang bawat munting paggalaw ng mga paa ng bata ay tila isang himala na nagpapalimot sa lahat ng hirap na pinagdaanan ng mag-asawa. Nang tuluyang maabot ng bata ang mga kamay ni Waldo, binuhat siya ng lalaki at itinaas sa hangin. Isang tagpo ng wagas na kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng anumang yaman o titulo. "Look, mahal, ang galing na maglakad ng munting arkitekto natin." Masayang wika ni Waldo habang nilalapitan si Winona. Ipinatong niya ang kanyang libreng braso sa balikat ng asawa, hinahalikan ang kanyang sentido ng may kasamang matinding pagpapahalaga. "She is perfect, Waldo. Higit pa sa sapat ang lahat ng ito." Tugon ni Winona. Ang kanyang boses ay may dalang katahimikang nagmumula sa isang pusong ganap ng naghilom. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng naglalakihang pader ng Dinto Magbanua, ang katahimikan ay tila isang mabigat na parusa. Nakaupo si Doña Walda sa kanyang wheelchair sa tapat ng malaking bintana. Nakatingin sa malawak na hardin na nooy puno ng mga bisita, ngunit ngayon ay balot na ng mga tuyong dahon. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay nananatiling matigas at hindi na maigalaw, at ang bawat subok niyang magsalita ay nauuwi lamang sa mga ungol na tila isang piping pagsisisi. Ang bawat buwan, isang sobre ang dumarating para sa kanyang mga gastusing medikal. Isang tulong na nagmumula kina Waldo at Winona. Pinili nilang magpatawad, ngunit pinili rin nilang panatilihin ang isang malinaw na ranhis. Ang pagpatawad ay para sa kanilang sariling kapayapaan, ngunit ang hindi pagbabalik sa piling ng matanda ay para sa proteksyon ng kanilang binuong bagong mundo. Wala na si Vivina sa kanilang paningin, kasalukuyang nagdurusa sa likod ng mga rehas ng bakal, malayo sa mga hiyas at karangyaang kanyang ninakaw. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malupit na paalala na ang anumang itinatayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tiyak naguguho sa takdang panahon. Sa huling bahagi ng araw, habang ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila, naupo sina Waldo at Winona sa beranda ng kanilang bahay. Ang malambot na hangin ay humahalik sa kanilang mga muka, dala ang amoy ng mga bulaklak sa paligid. "Naisip ko lang, mahal," pagsisimula ni Waldo habang pinagmamasdan ang kanilang anak na mahimbing nang natutulog sa loob ng kuna.
Kung hindi tayo umalis sa mansyon noon, marahil ay hindi natin nalaman kung gaano tayo katatag. Tumingin si Winona sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang liwanag at dilim ay nagtatagpo. Isang huling kaisipan ang bumuo sa kanyang isipan, isang aral na baon niya sa bawat hininga. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal ng pagtitiis o sa bigat ng utang na loob. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa kung ano ang sasabihin ng iba, kundi sa lakas na mayroon tayo upang itayo ang sarili nating dangal mula sa pagkawasak. We are not just survivors, Waldo. We are the architects of our own peace. Sa huling pagkakataon, ang mag-asawa ay nagpalitan ng isang matamis at matagal na titigan bago dahan-dahang naglapat ang kanilang mga kamay sa gitna ng malamig na gabi. Ang kwento ng kanilang pait ay tuluyan ng natapos, pinalitan ng isang bagong kabanata na isinulat sa tinta ng katapatan, pag-unawa at isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit kundi ang manatiling malaya.